Biyayang umaga po sa bawat isa. Welcome po sa ating Dawn Wash. Papalad po tayo at may biyaya ng bawat salita ng Panginoon. Tunay nga ang pangalan ng Diyos na tinatawag natin ay banal at makapangyarihan sa lahat. Truly there is power in the name of Jesus. Sabi nga po sa Pilipos chapter 2 verse 10. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Truly, He can do miracles and wonders. Tunay nga na siya ang Diyos na mapagmilagro at wala siyang hindi kayang gawin. Ang ating pong verse ay nanggaling po sa Matthew chapter 5 verse 16. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Sa Tagalog, gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos, dakila at banal, muli kami lumalapit sa magang ito. Gabitin mo ang iyong lingkod upang maging daluyan ng iyong mga salita. Linisan mo aking isipan at puso upang malaya namin matanggap ang iyong mensahe. Nais namin panghawakan ng iyong mga salita, maging pag-asa at buhay. This all I pray in mighty Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Ang kalakaran ng mundo ay taliwas sa buhay ng tagasunod ni Kristo. Laganap ang kahirapan, karahasan at kasalanan. Ang kadiliman ay tila namamayani. Ito ang malaking hamon sa mga tagasunod ni Kristo, ang magliwanag upang mapawi ang kadiliman. Ang mga hamon na magpapakita at magsasabi na ang ilaw natin ay patuloy na magnining. Una, the challenge of visibility. Ang maramdaman ng ating presensya sa kalagitnaan ng karamihan. Tayo ay tinawag ng Diyos upang maging ilaw ng sanlibutan. Nangangahulugan ito na ang mga tagasunod ni Kristo ay inaasahang magningning upang makapagbigay kaliwanagan sa iba. Ayon nga sa John chapter 9 verse 5, habang ako ay nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Dahil ang Panginoong Hesukristo ang ilaw ng sanlibutan at dahil nakaangkol na tayo sa Kanya at siya ang source natin ng ilaw at kumbaga ay nakacharge tayo sa Kanya, tayo na ngayon ang tatayong ilaw sa sanlibutan upang magbigay liwanag. Kung tayo talagang ilaw ng sanlibutan, paano natin masasabi at paano natin mapapakita? Bilang isang lingkod, kailangan natin ng pagbabago sa isip, kasama na rito ang magpapalit ng mga nakasanayang gawain at saloobin. At ayon nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Dahil nasa Panginoon na tayo at bago na tayo at wala na ang dating tayo, makikita na sa atin ang mga mabubuting gawa. Natatangi na tayo at ang buhay natin ay taliwas sa salikilos ng mundong ito. Kaya nga, kung tayo ay nasa dilim, ay para tayong bulag at walang makita, napakahirap maglakad. Kung madilim ang naglalakaran, kakapa-kapa, at ang tendency ay madapa at lalong mahirap mag-akay ng ibang tao. Kung pareho kayo walang tanglaw, pareho kayong maliligaw, pareho kayong bulag. Pero dahil na kay Kristo na tayo, nakapagbibigay na tayo ng liwanag sa mga kaluluwaligaw. At pangalawang hamon, the challenge of keeping the flame of faith alive. Panatilihin ang alab ng pananampalataya araw-araw ay naharap tayo sa mga hamon ng buhay na maaaring makaubos ng langis ng ating ilaw. Kaya mahalaga sa bawat tagasunod ni Kristo na may pamamaraan upang hindi maubusan ng langis. Tulad ng pananalangin, fellowship, Bible reading, at pagsamba na magiging fuel ng ating spirituality at pagpapaningas ng ating ilaw. Ayon nga sa Matthew 25 verses 1 to 12, ang kaharian ng langit ay may tutulad dito. May 10 dalaga lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay madalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na nagbaon na langis, bukod pa sa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal kahit ilantok at nakatulog sila sa paghintay. Ngunit ng hating gabi na may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya.
Agad bumangon ng 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap ng aming ilawan, baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng matatalino. Kaya't lumabas ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaki ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasal at sinara ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang iba pang dalaga, Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Tularan natin ang 5 matatalinong dalaga. Magkaroon tayo ng personal relasyon sa Panginoon. Panatilihin natin nagdiningas ang ating ilawan. Nais ng Panginoon na lagi tayong naka-charge sa Kanya. Huwag nating hayaan na andap-andap ang ating ilawan. Tayo ay an ending process. Hindi tumitigil. Ang mundo ay ating battleground at araw-araw ay may laban tayo. Araw-araw ay may rest tayo at hindi pwedeng tumigil. Lagi nating naaasamin ang presensya ng Diyos bilang tagasunod ni Kristo. Ay dapat puspos tayo ng banal na espiritu upang hindi tayo maligaw at magkasala. Maging vigilante tayo, mapagbantay. Hinuhulman niya tayo upang maging kawangis niya at kahubog niya. Pangatlong hamon ay the challenge of translating the light into energy of action. Isalin natin ang ating liwanag sa kilos. Pinahamon tayo na magkaroon ng kapangyarihan ng ating paniniwala sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga paggawa at paglilingkod. Patay ang pananampalataya na walang kalakip na gawa. Ano po ba ang aksyon? Hindi po ba ito ay kilos at galaw? Ayon sa Lucas chapter 4 verses 18 to 19. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumaakin sapagkat hiniram niya ako upang ipangaral sa mga mahirap ang magandang malita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila lalaya at sa mga bulag na sila makakakita. Isinugo ako upang palayain yung mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ang pagliligtas ng Panginoon. Magpagamit tayo sa Panginoon para makita ng mga nawawalan ng pag-asa ang ganda ng buhay. Sa pamamagitan ng ating patotoo, pagtuturo, pag-akay at pagtulong, binigyan tayo ng misyon ng Panginoon, misyong maipahayag ang kaligtasan ng bawat kaluluwa. Hindi tayo tatayo lamang sa isang tabi, kailangan natin kumilo sapagkat mahalaga ang bawat oras. Pang-apat na hamon ay the challenge of purpose. Bakit kailangan tayong magliwanag? Hindi para tayo sumikat at purihin ng mga tao, kundi upang maparangalan, mabigyan kapurihan ng Diyos. Inaasahan ng Diyos na itataboy natin ang kadiliman sa anumang bagay na hindi ayon sa panuntunan ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagninigas ng ating mga ilawan at sa gayon ay malululhati siya. Ayon nga sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4 to 7, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi namin ipinapangaral ng aming sarili kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon at kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. Sapagkat ang Diyos na nag-utos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kalwalhatian ng Diyos na naghahayag sa mukha ni Kristo. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik upang ipakilala na ang dahilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Maliwanag na hindi sa atin kundi ang Diyos ang lahat. Hindi tayo tinawag ng Diyos dahil magaling tayo, kundi dahil walang-wala tayo at dahil sa awat habag niya, kaya't wala tayo pagmamalaki. Ayon sa Colossians chapter 1 verse 16, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihan espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Ang Diyos ang nagpapalakad sa lahat ng bagay. Ang buhay ng bawat isa ay hawak ng kanyang kamay at lalong hindi tinitingnan ng Diyos ang mga accomplishment natin kundi ang motibo ng puso natin. Kaya't sa umpisa pa lamang ay hindi na it's about us, kundi it's about God lagi. Sa katotohanan, mas madilim, mas makikita ang liwanag. Kahit katirasan lamang, walang pangdilim na, sobrang dilim na natatalo ang liwanag. Kahit konting-konti na liwanag, laging nagiging malaking bagay, kaya dapat tayo magpakaliwa-liwanag.
ngayon na nasa panahon tayo ng krisis, ay marami ang nawawalan ng trabaho. Mahirap ang buhay at marami ang natatakot. Walang kasiguruduan ng bukas, marami ang may sakit, at walang tuwid na maipangako ang ating gobyerno. Kanino tayo hihingi ng kaliwanagan? Hindi sa Diyos lamang natin. Tayo bilang mga nakakilala ay dapat maging daluyan ng pag-asa. Ang buhay natin ay dapat nakakahikayat sa mga hindi pa namampalataya. Napamuhay natin ang buhay ni Kristo sa gitna ng kasamaan at karumihan. At dahil dito, hindi tayo ang dapat papasin kundi ang kabutihan na nilikha sa atin ng Panginoon. Hindi tayo ang dapat papangaralan kundi ang Panginoon nating nasa langit. Dapat tayong mismo makita ang presensya ni Lord sa buhay natin. Kung ano ang binigay na lakas ng Lord ay madali nating maipapamahagi. Marami ang hindi pa nakakakilala sa Diyos. Ang ayaw pumunta sa church. Kung hindi nila kaya, bakit hindi natin dalhin ng church sa daan, sa palengke, sa grocery store, sa mga workplace, kung saan pwedeng umabot ang tindig at gawa natin, upang ang hindi nakakakilala sa Panginoon ay makasumpong sa Panginoon, na sila mismo maranasan ang biyaya ng Diyos. Upang sila mismo na natatakot, napapagal, nawawala ng pag-asa, at na nasa kasalanan ay makasumpong sa Diyos. Upang sila mismo ay maranasan ang naranasan natin biyaya ng Panginoon, na kahit na tayo ay nasa gitna ng dilubyo ay nananatiling panatag, sapagkat alam natin na may Diyos na may pangako. Pangako na hindi tayo pababayaan, pangako na lagi sisikat ang araw pagkatapos ng bagyo, pangako na hindi tayo pagkukulangin, at pangako na kagalingan. Praise God, salamat Panginoon. Tayo po'y manalangin. Father God, salamat sa inyong mga salita. Salamat at binigyan mo ng kaliwanagan ng aming buhay. Salamat at totoo ka sa iyong mga salita na sa bawat dadalangit patawag sa iyo ay may kagaling at may kaligtasan. At Panginoon, dulutan mo ng iyong walang hanggang liwanag ang mundo ito. Malutin mo ng liwanag at pag-ibig ang bawat anak mo na sa iyo ay tumatawag. Ito aking samang sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Papurihan ng Panginoon. Salamat po sa inyong lahat at muli po ay magandang umaga.